Dear Miss Callie, hindi ko kailanman inakala na darating ako sa puntong ito. Naisusulat ko to para maere sa channel mo. Hindi ko kasi lubos inakala na ako mismo ang hihingi ng kasalanan para lang manatili sa buhay na matagal ko nang pinagdasal. Ako, si Lian. Hindi ko po tunay na pangalan. 32 anyos. Misis ng isang Chinese na negosyante. Mayaman siya, makapangyarihan, at respetado. At ako? Dating probinsyana, lumaki sa mahirap na pamilya. Hindi ako mag-aasawa dahil sa pera. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko noon. Pero mali pala ako. Dahil ang buhay na meron ako ngayon ay dahil sa itsura ko. Opo, Miss Callie. Hindi sa mayabang ako pero pagdating sa itsura, kaya kong lumebel sa ibang kababaihang mayaman o mas higit pa. Noon pa man, maraming mga lalaki ang nanliligaw sa akin sa lugar namin. At kalaunan napaisip ako. Hindi ko ginusto pero natutunan kong gamitin ang katawan at mukha ko para makatakas sa kahirapan. Pero hindi ko maitatanggi na hindi lang pera ang minahal ko sa asawa ko. Mahal ko talaga siya, totoo yun. Pero may sugat sa pagitan naming dalawa. Isang sugat na hindi gumagaling. Hindi kami magkaanak. Sa una, puro pasensya. Hanggang sa dumating ang isang gabing hindi ko malilimutan. Lian, malamig na sabi ng mister ko habang naglalagay ng whiskey sa baso. Hanggang kailan tayo maghihintay? Hindi ako nakasagot agad. Alam mo naman, sino na lang ang mag-aasikaso ng mga negosyo? Pag nawala ako, kailangan ko ng anak, Lian. Dugtong niya. Nanginginig ang kamay ko noon habang may hawak ako na tasa ng tsaa nung marinig ko yung sinabi niya. Ginagawa ko naman lahat, hon. Malapit na. Pabulong kong sabi. Tumawa siya pero halatang hindi masaya. Kung hindi ka pa rin mabubuntis, baka kailangan ko nang maghanap ng ibang paraan. Diretsahan niyang sabi. Ibang paraan? Ibang babae. Yun agad ang naisip ko. Doon ko unang naramdaman ang takot na baka bumalik ako sa dati kong buhay. Ang maghirap sa bawat araw. At doon pumasok sa isip ko si Rani. Ang boy namin. May kakaibang hawig siya. Sa asawa ko noong mas bata pa siya. Doon naging malikot ang isip ko. Una ko siyang napansin sa paraan ng panakaw tingin niya sa katawan ko. Tuwing kakausapin ako. Isang hapon, natatnan ko siyang naglilinis ng garahe. Pawis na pawis, basang-basa ang suot niyang t-shirt. Rani, tawag ko. Naapalingon siya agad. Po, ma'am? Nagpapahinga ka na ba? Tanong ko habang lumalapit. Opo, sandali lang ho. May tatanong sana ako, Rani. Medyo kabado ko pang sabi. Ano ho yun? Huminga ako ng malalim bago nagsalita. 'Di ba? Kung hihiling ang amo mo, susundin mo, 'di ba? Opo naman, hanggat kaya ko po. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo, nang hindi ngumingiti. Kahit mahirap. Napalunok siya nung sabihin ko yun. Basta para sa inyo, ma'am. Napangiti na lang ako bilang tugon sa kanya. Kinagabihan, pinatawag ko siya sa loob ng bahay. Ako lang noon. Wala ang asawa ko. Maya-maya'y bumaba ako. Nakita kong nakatayo siya sa may sala at halatang kabado. Umupo ka, sabi ko. Opo, ma'am. Rani, may problema kasi ako eh. Simula ko. Kung ano po yan o ano man po yan, makikinig po ako. Ngumiti ako.
Ngiting hindi ko alam kung desperasyon o lakas ng loob. Alam mo naman, hindi ako mabuntis ng sir mo. Diretsahan kong sabi. At kahit sa check-up sinasabing wala naman kaming problemang dalawa. Nahihirapan kaming makabuo. Magulo ang utak ko ngayon, Rani. Nanlaki ang mata niya nang marinig ako. Ma'am. Alam mo bang ibig sabihin nun sa akin? Umiling siya. Pwede niya akong iwan. Pwede niya akong palitan. Natahimik siya. Kita ko ang paggalaw ng panga niya. Rani, may hihilingin ako sa'yo. Pabulong kong sabi. Ma'am, baka po, pakinggan mo muna ako. Putol ko sa sasabihin niya. Lumapit ako sa harap niya. Isang hakbang na lang. Magdidikit na ang katawan namin. Kailangan kong mabuntis, Rani. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ko. Ma'am, mahalata po kung sino. May hawig ka sa kanya. Kung may mangyari man sa atin at mabuntis mo ko, walang maghihinala. Ma'am Lian, mali po ito eh. Sa isip-isip ko alam kong mali. Alam na alam ko. Pero mas mali ang bumalik sa dati kong buhay. Lumapit ako sa kanya. Hindi kita pipilitin. Sabi ko na halos pabulong. Pero kung tutulungan mo ko, hindi kita pababayaan. Tumingin siya sa mga mata ko. May halong takot, pagnanasa at pagkalito. Pag-isipan mo, may oras ka pa. Opo ma'am. Tsaka siya naglakad papaalis. Habang papalayo siya, alam kong naitanim na ang binhing mas delikado pa sa pagbubuntis. At sa gabing yon, unang beses kong tinanong ang sarili ko, hanggang saan ako handang lumaban para di ako iwan ng asawa ko. At akala ko handa na ako. Pero nang magsimula na ang paghihintay, doon ko naramdaman kung gaano kabigat ang desisyong binitawan ko sa aming boy. 3 araw din na nag-iwasan kaming magkasalubong ng tingin. 3 araw naramdam ko ang katahimikan sa kanya. At tuwing lalabas ang asawa ko para asikasuhin ang negosyo, lagi kong napapansin kung paano tumigil o tumitigil si Rani kapag dadaan ako sa harap niya. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya pa masabi. Hanggang sa isang gabi, ako na ang hindi nakatiis. Tinawag ko siya sa kusina. 10:00 na noon. Rani? Napalingon siya agad. Ma'am? Lumapit naman siya sa akin pero may distansya. Yung alok ko, nakapagdesisyon ka na ba? Tanong ko. Napansin kong huminga siya ng malalim. Ma'am, ilang araw ko na rin pong pinag-iisipan. At hindi ko po alam kung tama pero lumapit ako ng isang hakbang. Kahit ako, hindi rin ako sigurado. Sagot ko. Pero minsan, may mga bagay tayong dapat gawin para manatili sa mahal natin. Tumingin siya sa akin ng diretso. Hindi po ba kayo natatakot? Natatakot ako, Rani. Pero no choice ako. Tahimik kami pareho nung oras na yon. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Rani, sabi ko na halos pabulong. Kung aatras ka, maiintindihan ko. Hindi siya nag-react, pero hindi rin siya umalis. Ma'am, bakit ho ba pala ako? Bigla niyang sabi. Saglit akong natigilan. Dahil may hawig ka sa kanya. Yun na yun, Rani. Sagot ko ng tapat. Napapikit siya sandali. Pero ma'am, hindi ko po kaya kayong bastusin. Sige, ganito na lang. Isipin mo na lang na humingi lang ako ng tulong sa'yo. Dahil yun naman talaga ang totoo. Maya-maya, humaplos ako sa braso niya. Malambing ang naging kilos ko. Ma'am, sabihin mo lang kung ayaw mo.
bulong ko na sobrang lapit sa tenga niya. Hindi niya inalis ang kamay ko sa braso niya. Sa halip, naramdaman ko na yumakap siya sa bewang ko. Rani, kung may mangyari man, o kung mangyari man, hindi kita sisisihin. Tumingin siya sa akin at nilapit ang mukha niya sa akin. Muntik na ngang magdikit ang labi namin. Paano po kung kayo ang magsisi? Napangiti ako sa sinabi niya. Hindi ko namalayan na unti-unti nang bumaba ang haplos ng boy namin mula sa bewang ko. At sa puntong yun, tuluyang nagdikit ang labi namin. Halos makalimutan kong may asawa ko nung gabing yun. Para akong dinala ni Rani sa langit na noon ko palang naabot. At inaamin ko, nahigitan niya ang asawa ko pagdating sa kama. Kinaumagahan dumating ang asawa ko. Mukhang pagod, hindi man lang ako kinausap. May balita ba, Han? Tanong niya habang nagkakalas ng Amerikano niyang suot. Wala pa. Sagot ko. Tumango siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako maghihintay. Tung araw na yon, hindi ako nakatulog. At kinaumagahan, may marahang katok sa pinto ng kwarto ko. Bumangon naman ako. Pinagbuksan ko to. Si Rani pala. Ma'am? Pwede po ba tayong mag-usap? Sige, tuloy ka. At yung akala kong mag-uusap lang kami, mali pala ako. Dahil meron ulit nangyari sa amin. At habang nagpapakasasa sa aking katawan ng boy namin, nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Doon ko napag-isip-isip na napakarami kong babae. Tumulo ang luha ko bago ko napigilan ng oras na yon. At nang humupa ang nararamdaman namin, bumulong ako sa kanya. Salamat. Sabay yakap ko sa kanya. At simula noon, hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang ginagawa ko o ang katotohanan ng akala ko kakayanin kong mabuhay ng normal pagkatapos. Mula kasi ng gabing yon, nagbago ang mundo ko. At si Rani, naging mas close sa akin kapag wala ang asawa ko. Pero pareho naming alam na ang ginagawa at kung anuman ang namamagitan sa amin ay pansamantala lang. Hindi rin pwedeng ipagmalaki at lalong hindi pwedeng ilantad. At ako, sa bawat gabing mag-isa sa kwarto, pilit kong tinatanong ang sarili ko. Tama ba lahat ng to? Isang buwan ang lumipas. 2 buwan. Hanggang sa isang umaga, hindi ko inaasahan. Naramdaman kong parang iba ang katawan ko. Kinakabahan akong pumasok sa banyo noon. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang maliit na pregnancy test. At ang resulta, positive. Umupo ako sa may sahig. Hindi ko alam kung iiyak ako o matatawa. Ito na ang hinihiling ko noon. Ito ang dahilan ng lahat. Pero bakit parang may mabigat sa kalooban ko? Paglabas ko ng banyo, nadatnan ko ang asawa ko sa sala. Nakatayo lang at tulala. Han, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Napalingon siya sa akin na parang nag-aantay ng sasabihin ko. Han, buntis ako. Diretso kong sabi bago pa siya makapagsalita. Bigla siyang ngumiti. Isang ngiting matagal ko nang hindi nakikita. Talaga? Sa wakas, sabi niya. Pero ako imbis na matuwa, hindi ko kinaya. Tumingin ako sa sahig para hindi niya makita ang luha ko. Kinabukasan, pinatawag niya si Rani. Narinig ko. Nasa gilid lang ako ng hagdan, nakamasid. Rani, matagal ka na dito, di ba? Opo, sir. May kakilala ako sa probinsya na kasosyo ko, doon ka lilipat. Nanlaki ang mata ni Rani. Sir? Daro ng pamilya mo, di ba? Sabi ng asawa ko, mas makakabuti yun sa'yo. Tumahimik si Rani. Opo, sir. Sabi nito at napayuko na lang. Maya-maya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bumaba ako ng hagdan. Bakit, Han? Tanong ko at nanginginig ang boses.
Tumingin sa akin ang asawa ko. Kailangan ng bagong boy ng partner ko, Han. Sagot niya. Tumingin ako kay Rani. Hindi siya umiimik. Nakayuko lang. At ako, wala akong magawa o masabi para pigilan ang asawa ko. Ganun ba, Han? Tanging nasabi ko. Kinagabihan, yun na ang huling pag-uusap namin ni Rani. Ma'am, alam ko na po. Alam mo ang alin? Tanong ko. Na buntis kayo. Sagot niya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman pero napaupo na lang ako sa sala ng oras na yon. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi. Okay lang po. Ginusto ko rin naman. At congrats po. May anak na kayo. Sabi niya. Yun po ang mahalaga. Maya-maya tumino ko sa kanya. Pero paano ka? Ngumiti siya ng pilit. Sanay po akong umalis nang walang dala. Napaluha na lang ako ng oras na yon at niyakap ko siya. Salamat, Rani. Sabi ko. Kinabukasan, wala na si Rani nang magising ako. Nalaman ko na lang sa katulong na umalis na siya. Lumipas ang mga buwan, lumaki ang tiyan ko. Bumalik ang sigla ng asawa ko. Mas naging maalaga siya, mas naging mahinahon. Sa isip-isip ko, kung alam niya lang lahat. At sa isip-isip ko, alam kong may bahagi ng batang to na kailanman ay magiging sikreto. Nangisilang ko ang bata, masaya ang lahat. Lalo ng asawa ko. Kamukha niya raw to, yun ang sabi niya. Napangiti na lang ako. Pero sa bawat papuri, may kirot sa puso ko. Isang taon ang lumipas. Isang hapon may dumating na sulat. Walang pangalan, wala ring address. Ma'am Lian, maayos na po ako. Salamat sa pagkakataong hindi ko na pwedeng balikan. Napangiti na lang ako pero naroon yung lungkot dahil sa isip ko. Oo, masaya ako. Pati na ang asawa ko. Pero may 2 tao na pinagkaitan ko ng katotohanan kapalit ng maganda kong buhay. Ito ay ang sarili kong anak na kailanman ay hindi makikilala ang tunay niyang ama. At ang tatay ng anak ko na alam kong hindi maaalis sa isipan ang sariling anak sa poder ng iba. Hanggang dito na lamang po ang kwento kong ito. Lubos na gumagalang, Lian. At dito na po natatapos ang kakaibang kwento ng buhay ng ating letter sender. Atin pong abangan pa ang mga susunod pang kwento ng buhay dito lamang sa ating channel.